Alam mo, Iha, ako may pamantayan sa buhay ko. Alam mo siguro yon, tinatawag nila yung golden rule. Do not do unto others what you do not want them do unto you. Ibig lang sabihin ni Tita Laleng, wag siyang bastos at nagpatuloy nga ang matanda. Taong pumanhik dito si Jeremy. Tao mo ring pakiharapan. First time pa namang pumanhik ng ligaw yung bata. Totoo yan. Sa eskwelahan, puro ligaw tingin. Halikhangin lang ginagawa ni Jeremy. Minsan nagkakalakas daw magpadala ng love note pero hindi niya pinagkabalang basahin. Iniipit niya yun sa libro at nakakalimutan ng pagkatapos. Nang maalala niya naman na isori niya ng aklat sa library. Di ko naman siya sinabihang magpunta, katwira ni Angeli. O di ba alam mong ibig sabihin, dead serious sa'yo si Jeremy? Aba, bihira na sa mga kabataang lalaki ngayon ang marunong pumanhik ng ligaw. Bulalas naman ni Tita Laleng. Lumapit to sa kanya at inago ang binabasa niyang pocketbook. Hala, babain mo yung tao. Kung talagang ayaw mo sa kanya, sabihin mo na lang na maayos. Napipilitang sumunod si Angeli. Sa totoo lang may topak siyang talaga pero di dahil kay Jeremy. Si Daniel kasi nakalimutan siyang batiin kahapong Valentine's Day. Di na nagpapadala ng card, hindi pa tumawag. Gaya na kaugalian nito na nakaraang 3 taon. Sa bagay, kahit naman magpapadala to ng card or tumawag, yun lang ang talagang gagawin nito. Bumati. Ni hindi ito nagtatanong kung may ka-Valentine na siyang iba. Ni pahiwatig ng pagmamahal nito. Ni wala siyang mapala. Duda tuloy siya kung importante nga ba talaga pa siya kay Daniel o kung importante lang siya dito talaga. Tulad nga ng bilin ni Tita Laleng. Nag-ayos muna siya ng konti bago bumaba. Kung siya lang ang masusunod, guguhitan pa niya mga itim na pilages ang mukha niya para lang di na magbalik pa si Jeremy. Paano na lang kapag nalaman ni Daniel na nagpapaligaw na pala siya? Patay ang kanyang pag-asa. Good evening, Angeli. Tumayo si Jeremy pagkakita sa kanya. Halata ang nerbiyos nito. Kamuntik na siyang matawa ng malakas dahil sa itsura nito. Nakapolo ang rugged image ni Jeremy. Mahaba na ang manggas, may necktie pa. Ang pantalon itim, ang sapatos katad, asiwa talaga. Nilulon niya ang tawa, pati na rin ang pilyang biro na pumasok sa isipan niya. Upo ka, para sa'yo. Inabot nito ang 2 roses bago na upo. Naabala ba kita? Honest? Medyo. Kasi may binabasa akong libro para sa book report. Mabilis niyang pahabol para di naman to masyadong ma-offend. Di bale, di naman ako magtatagal. Gusto ko talagang makadalo sa bahay ninyo. Ano namang interesting sa bahay namin? Puro na nga yata mga dingding dito. Kwan, tumikim sa Jeremy. Gusto ko lang i-express na totohanan na talagang panliligaw ko pagkatapos nito. Sorry, Jeremy. Ang bilis ng sagot ni Angeli. Kaya lang, di ako nagpapaligaw kasi may magagalit na baka magkasiraan lang ka namin. May boyfriend ka na? Gulat talaga ang lalaki. Bakit parang shock na shock ka? Nangiti si Angeli. Imposible ba? Kwan, kasi wala naman ako nakikita. Tsaka sabi ng barkada mo, huwag kang maniniwala sa barkada ko. Kunot noong putol ni Angeli. Sira ang ulo ng mga yon. Sinasabi niya na nga bang may kinalaman ang mga maldita sa paglalakas loob ni Jeremy. Kasi itong manok nila dahil sa lahat ng manliligaw niya, si Jeremy lang ang nag-iimbita ng snack, kasamang iniimbita ang buong barkada. Nasa na nga pala siya? Baliko na ang labi ng binata. Nasa States ang buong pamilya niya, pero pagka-graduate ko nangako siya sa akin babalik dito sa Pilipinas. Sabi niya kahit na hindi pa niya tiyak kung tutuparin pa nga ni Daniel ang pangakong yon, pero ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Halos 4 na taon siya naghihintay. Ngayon pa ba siya maiinip? Sa kabila ng mga paghanap niya ng lambing mula kay Daniel, nais niya pa rin patunayan na marunong siyang manindigan nang sabihin niya ritong mahal kita. Alam mo, Angeli, labag sa prinsipyo kung maligaw sa girlfriend ng iba, sabi ng manliligaw. Pero sa pagkakataong to, di bali na. I can't help it kasi. Mahal talaga kita. Pinagbastan niya si Jeremy. Mukhang dead serious nga. Sa bagay, ox din naman sana ito. Di eksaktong gwapo pero ang lakas ng dating. Friendly pa kahit rich ang family. Tsaka galante. Marunong mag-share ng blessings sa kapwa. Kaya lang talagang wala Si Daniel talaga ang gusto niya, ang kailangan niya, ang mahal niya. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Nananansya pa rin tanong ni Angeli. Humiling ka na lang siguro ng iba. Nasa iyo naman yun kung siya pa rin ang pipiliin mo in the end. Basta't wag mo na lamang ipagdamot sa akin ang mahalin ka. Kasi karapatan ko yun.
Sa university, ang vocabulary ni Jeremy, punong-puno ng yo, waiting, at kung ano na pang salitang kanto. Parang mas type niya yata ang Jeremy na yon. Di bagay ditong magpaka-corny. Kaya talaga, desidido ka. Bahala ka. Kaya lang walang sisihan, sabi ni Angeli. Favor lang, pwede? Tumango ang lalaki. Huwag ka nang dadalaw dito. Kasi hindi na kita pakikiharapan. Baka makarating kay Daniel mahirap na. Ayan, sa loob-loob niya. Binigyan niya na ng warning ang maniligaw. Kapag dito nakinig, hindi na siguro ituturing na kasalanan ni Tita Laleng kapag nakapangbastos siya ng kapwa. Magalang na bata yung si Jeremy. Sabi ni Tita Laleng, kinabukasang nag-aagahan sila. Di nila kasabay si Sam dahil may daraanan paruto sa main office ng bangko sa Makati, kaya maagang lumakad. Ang kapatid na gumagamit sa kotseng iniwan ni Daniel, tsaka mukhang mabait naman ano? Hindi lang humuka. Sabi niyang nahihiwatigan ang tinutungo ng pangungusap nito. Mabait talaga. Pero tita, huwag niyo nang ireto siya sa akin. Alam niyo namang may commitment ako kay Daniel. Commitment bang tawag mo ron? Here we go again. Sa loob-loob ni Angeli. Palibhasa matandang dalagang tiyahin. Natatakot yata na matulad siya rito. Kahit sa edad niyang 16, hindi lang siya nito'y pinagtutulakan na mag-entertain ng maniligaw. Nagpapahayag pa ito ng pangonsinti sakali mang maisipan niyang magkanobyo. Kaya ano pang ang tawag ninyo roon? Basta si Daniel hong iniintay ko. He's the one I love, tita. You love? Pero ikaw kaya, mahal niya. Ayokong isiping hindi. Bah, kailangan isipin mo. Tita, napipikon na si Angeli. Ang aga-aga ha? Natatawang sinenyas itong isang kamay. Parang humihingi ng dispensa. Tsaka tahimik nang ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi alam ng matanda. Nagatungan pa nitong yumayabong na pangamba sa isip at puso ni Angeli. Mga salbahe kayo! Sinugod ni Angeli ang umpukan ng mga kabarkadang nakatambay sa isang mesa ng restaurant. 3 beses isang linggo, doon sila nagkikita-kita pagkatapos ng kani-kanilang practicum. Kayo na naman palang may pakana, kaya nagpunta sa bahay namin sa Jeremy? Talaga? Excited si Luella. Hindi siya naatat? Anong sabi Angeli, nagtapat na ba? Si May. Wala akong kinalaman dyan. Paghuhugas kamay naman ni Donna. Ang pinaka-close niya sa 3. Namamalat pa ang tiling nito dahil may matinding ubo. 3 araw nga akong absent, remember? Kapag nakarating to kay Daniel, kayong mananagot sa akin. Nanggigigil siyang naupo sa tabi ni Donna. Anong ibig mong sabihin? Puro ka Daniel, wala namang lilitaw na ebidensya. Malay namin kung nag-exist na nga yung taong yun. Baka sa Kingdom of Fantasia, si Luella. Napikon na si Angeli. Paano nga kung lilitaw kung nasa States? Nasa States pero hindi ka sinusulatan? Tamad ngang sumulat si Luella. Pero diba pinapabasa ko naman sa'yo yung mga pinapadala niyang cards? Walang I love you nakasulat Sa phone niya yung sinasabi. Pagsisinungaling ni Angeli. At alam niyo ba ang kasunod nun? Will you marry me? Lumabi si Luella. Malay namin. Huwag niyong galitin si Angeli. Saway ni Donna kahit hirap magsalita. Baka di kayo gawing abay sa kasal niyan. Pero nagpatuloy pa rin ang kantsawan. Nagiinit na si Angeli pero tinitimpi niyang sarili. Total malapit na ang graduation. Pag-uwi ni Daniel, mapapatunayan niya sa mga ito na hindi siya nagsisinungaling. At least hindi 100%. Dahil sa puso niya talaga namang itinuring niya na boyfriend si Daniel. Pero paano nga kung hindi ito dumating? Tita Laleng, anong ginagawa ninyo? Binitawan nito ang kortinang kinakabit sa guest room. At lumingon sa kanya. Bakit ang aga mong umuwi? Takang tanong nito. Sanay na kasi ang matanda sa pag-uwi niya ng gabi dahil madalas nagkakayayaan pa sila ng barkada na manood ng sine o gumimik sa kung saan. Masama akong pakiramdam ko. Hindi ako sumipot sa opisina. Ipinafax ko na lang kay Donna ang feature article para sa magazine nila. Contributing writer ang naging trabaho ni Angeli na makagraduate siya ng college 6 months ago. Stable dahil marami siyang pinagsasubmit ng publikasyon. Hindi pa siya nakatali sa Bondi Clock tulad ng mga barkada niya. Uminom ka na ba ng gamot? Kanina pa ho. Bakit ka ako nilinis niya tong guest room? May bisita po ba tayong darating? Ewan ko ba dun sa kuya mo? Paupahan daw tong kwartong to para daw makalibre na siya sa bayad ng kuryente at tubig. Napangiti si Angeli.
Lately napapansin niya sumusumpong ang dating kakuriputan ng kuya niya. Siguro mag-aasawa na to dahil madalas nahuli niya tong parang teenager na nakikipagngisihan sa telepono. Ang sa kanya kutob lang naman at kinukutoban siya na umiibig na naman ito. May maitutulong ho ba ako, tita? Pumasok ka sa kwarto mo at huwag mo akong abalahin, yun ang maitutulong mo. Nagtatawang iniwan na ito ni Anjali. Pero pagpasok niya ng sariling silid, unti-unti nawala ang kanyang ngiti. Papano? Nilinis din pala yun ni Tia Laling. At ang mga maniga parang naipon sa loob ng maraming taon. Maayos nang nakasalansan sa cabinet na gawa sa salamin. Maliban sa isa, nakaupo ang malaking stuffed elephant sa ibabaw ng kanyang mga unan. Nakasandal sa dingding na nasa gilid ng kama. Parang may buhay na sa kanya nakatingin at tila naghihintay sa kanyang pagdating. Sa damit ng elepante nakaborda ang isang pangalan, Daniel. Siya ang nagpangalan noon at siya rin ang nagborda. Yamang ang stuffed elephant na yun ay kauna-unahang padala ni Daniel mula na magtungo to sa Amerika. Ibinaba ni Anjali ang bag sa side table at tinampot ang elepante. May damdaming kumukurot sa kanyang dibdib. May nagbabakong hinakit. Wala na siyang balita ngayon kay Daniel. Mula pa ng Valentine's na akala niya makakalimutan lang siyang batiin. Kahit tong 18th birthday niya na hindi siya pinayagang ipaparty tulad ng gusto ni Sam dahil what for kung wala naman si Daniel. Hindi ito nakakaalala. To make it worse, dumating at natapos ang kanyang graduation. Wala ni card o telephone call siyang natanggap. Nang tumawag naman siya sa flat na nirerentahan nito, pinasublet na pala sa iba. Kaya tiyak niya, hindi lang nakalimot si Daniel. Sinadyang wag nang makipag-communicate sa kanya. Kung bakit, yun ang ayaw niyang pag-isipan. Dahil baka ma-realize ng puso niya na paraan lang yun ni Daniel na pasabihin, paalam. Inakap niya ang stuffed elephant at nagbuntong hininga. Eksakto naman tinulak ni Tita Laling ang pinto na nakalapat lang pero nalimutan niyang ilock. Huling-huli siya nito sa pagdaydreaming. Yes, tita? Kunway hindi pinansin ni Anjali ang pag-aatubili nito. May kailangan ka? Itatanong ko lang kung anong oras kita gigisingin. Sabi nito. O kung may balak kang magtuloy-tuloy na ng tulog? Bahala na ho, basta wag niyo na ho akong gisingin. Kapag nagutom naman ho ako, tiyak na paalalahanan ako nitong sikmura ko. Pabato niyang ibinalik ang stuffed elephant sa kama at sinimulan ng kalasin ang mga botones ng bulsa. Tahimik na sinara ni Tita Laling ang pinto. Sa mga mata nito, babakas ang magkahalong habag at pag-aalala. Excited si Anjali nang umuwi ngayong hapon. Hamak siyang sa kamay ang pinirmahang kontrata para sa magiging regular column niya sa Philippine Image. Big break yon sa kanyang 6-month-old na career, lalo na't kung iisiping talento lang ang alas niya para pagtiwalaan siya ng publikasyon. Hindi siya gagamit ng koneksyon sa malalaking tao na siyang palasak sa kasalukuyang takbo ng sistema. Sunod-sunod ang ginawang katok ni Anjali. Si Tita Laling ang nagbukas ng pinto. Si Kuya Sam, tita? Nariyan na ba? Tunog niya sa matanda at nilagpasan to. Di pa man siya nakakaupo sa sofa ay naihagis ng suot niyang stiletto shoes sa magkaibang direksyon sa living room. Wala pa. Ang matanda daw yung kaibigan na maungupahan sa guest room. Nawala ang ngiti ni Anjali, napalitan ng pagkadismaya. Bakit wala siyang sinasabi kaninang umaga sa almusal? Kailan pa nagsabi ng schedule sa iyong Kuya Samuel mo? Bata ka, krimen ba naman yon? Nakakainis. Di tayong dalawa na lang ang magsiselebrate. Celebrate ng ano? Maang na tanong nito at nanunod siyang ngumiti. Nagka-boyfriend ka na ba sa wakas? Tita, hawag kang mag-umpisa. Babala niya. Pinapirma na ako ng Philippine Image ng 1 taong kontrata para sa bagong column nila. Bala ko pa naman, kakain tayong 3 sa labas. Ganoon naman silang magkapatid kahit nung araw. Di na nila kailangan ng okasyon para magkaroon ng dahilang magsaya. Madalas kahit yung pag-uwi niya lang ng awards or good grades from school, sapat ng dahilan para sila magselebra. Pwede naman tayong lumabas bukas. Iba na bukas, wala na yung momentum. Lumabi siya, tsaka unti-unting napangiti nang ma-realize ang asal. I'm acting like a prima donna, no? Kasi naman si kuya, nakaka-disappoint. Tumayo na si Anjali. Nagpaalam na kay Tita Laling, napapanhik sa kanyang silid. Idadaan ko na lang sa tulog ang sama ng loob ko.
Wala na si Angeli nung ilipat ng matanda ang kinalat niyang pares ng sapatos. Di niya tuloy napansin na makahulog ang ngiti na sumilay sa mga labi nito. Ngiting nangangako na higit na galak kaysa ilusyong hatid ng simpleng artikulo. Tumunog ang alarm clock ni Angeli pero wala na iyong silbi. Kanina pa kasi siya ginising ng mahabaging aroma at pinipritong daing na bangus at kanin na sinasangag. Nagtaka pa nga siya kung ano naisipan ni Tita Laling at naisipan nitong magluto ng agahan. Gayong dati, pinapurga lang siya nito sa oatmeal o hot pandesal. Pero yung pagtataka niya ay dinaig ng katamaran. Sa halip na bumangon, ipinasya niyang mag-inom muna sa higaan ng ilang minuto pa kaysa bigyang atensyon ng sikmurang biglang nag-alarm. Nang di niya na kayang tiisin pa ang gutom, para naman siya nakikipag-unahang lumabas ng silid. Ni hindi niya na naisipang isuot ang tsinelas o patungan ng house robe ang suot na Teddy. Ngunit natigilan siya na makita ang isang maliit na basket na pabango at cosmetics sa harap ng pinto. Kalong ng isang malaking stuffed panda. Saglit pa siyang nagtaka nang maalala ang atraso ng kapatid. Marahil maaga tong nakauwi kagabi at nasabi rito ni Tita Laling ang tampo niya kaya nanunuhol ngayon. Pinasok niya muna mga yon sa kwarto bago bumaba ng kusina upang lalo lang muling matigilan na mapagtantong hindi si Tita Laling ang nasa harap ng kalan kung hindi si Sam. Pinatay ang isang burner na kinasangalan ng sinangag habang inaahon ng isang kamay ang daing na na-fried na. "Kuya, ano nakain mo?" Yun lang ang mga salitang lumabas sa bibig ni Angeli. Ang iba'y naipit na sa nalak na yatang mga panga nang humarap sa kanyang lalaki. Hindi si Samuel, si Daniel. "Good morning, Angeli." Bati nito at saka nakasimangot na pinagmasdan. Mula paa hanggang ulo, bakit ganyan ang bihis mo? "That's worse than a sando." Ngunit walang narinig si Angeli. Buong kamalayan niya ay naligom ang pagkamangha. "Daniel?" Di makapaniwalang anas ng dalaga. "Sino pa?" "You're back." "In person." Tumawa ito. Hindi multo at lalong hindi fragment of imagination. Hindi siya nakasagot. Huminto sa pagtibok ang puso niya. Ayaw mag-function ng kanyang isip. Ayaw bumuka ng kanyang bibig gayong ang dami-dami niyang ibig sabihin. Para namang naramdaman ni Daniel ang kaguluhang nangyayari sa kanyang sistema. Muli itong tumawa. Lumapit to sa kanya at ginulop pang lalo ang buhok niya na hindi pa nasusuklay. "Nakita mo ba ang pasalubong ko?" Tanong nito. Wala siyang nagawa kundi tumango. "Did you like it?" Tango ulit. "Pasensya ka na kung yun lang muna. Pinaship ko lang kasi iba kong bagahe." Humaplos ang dulo ng daliri ni Daniel sa tungki ng kanyang ilong. "It is good to see you again, Angeli." "Kailan ka pa dumating?" Sa wakas, nahagilap niya rin ang tinig. "Kagabi pa. Di na kita pinagising dahil hirap ka raw gumawa ng tulog," sabi ni Sam. "Pero ginising niyo ko dapat." Pagsumbat na sabi niya. "In the first place, sinabi rin dapat sa akin ni Kuya na ikaw palang susunduin niya para nakasama ako sa airport. Ako nag-request na wag sabihin sa'yo. Gusto kitang sorpresahin. And besides," sabat ng bagong gising na si Sam na pumasok sa kusina at eksena, sa labis sa pagkairita ng dalaga. "Baka sa airport ka pa himatayin kapag nakita mong idol mo. Ayoko yatang magbuhat ng damulag." "Idolitary is a sin," protesta ni Angeli. "Tsaka bakit ako hihimatayin? Para si Daniel lang yan, no?" "Ah, hindi na ba kita fan ngayon?" May kekeng pagtatampo sa tinig ng balikbayan. "Pwede ba naman yun?" Biglang bawi ni Angeli at bigla nakalimutan niya ng magpakadalaga.